Isa sa pinakamahirap na realidad kapag nasa ibang bansa ka ay lagi ka na nga lang nagkikrave ng Filipino food. Isa sa mga cravings ko ay ang bibingka o kaya naman ay buko pie, kaya gumawa na nga ako ng paraan para magawa to. At hindi na nga ako makapag-antay pa na tikman ito, kaya pumunta na ako ng Filipino shop kahapon at bumili na nga rin ako ng young coconut. Isang napakasimple at napakadaling recipe lang naman ang gagawin ko. Ang importante nga ay maging craving solve tayo. Kaya naman kung buko pie din ang cravings mo, tara na nga dito sa aking kusina dahil tonight ay ituturo ko sa iyo kung paano ko ito ginawa. At heto nga ang young coconut na binili ko kahapon sa Filipino shop. Dito sa aking mixing bowl ay ipaghalo-halo ko na dito ang aking mga ingredients at meron ako dyang half cup ng rice flour, half cup ng glutinous rice flour, 3/4 ng coconut milk, at maglalagay din ako dito ng isang itlog. Ilalagay ko na dito ang aking young coconut, pero bago ko nilagay dyan ay sinala ko muna. At maglalagay din ako dito ng 2 kutsara ng asukal, pero nakadepende sa inyo kung gaano katamis ang inyong buko pie. And lastly, maglalagay din ako dito ng maraming grated cheese, pero nakadepende din sa inyo kung gaano kadami ang cheese na ilalagay ninyo. Pinaghalo-halo ko ang lahat ng mga ingredients hanggang sa ma-reach ko na nga rin yung ganitong consistency. At dahil wala nga akong dahon ng saging, kaya baking paper na lang ang gagamitin ko at papahiran ko lang ito ng butter. Nang mapahiran ko na ng butter itong aking baking paper, ay ilalagay ko na dito ang aking buko pie mixture. Ipa-flatten ko lang ito ng maayos para pantay-pantay talaga ang pagkaluto nitong aking buko pie. Ready na itong aking buko pie mixture dito sa aking kawali, kaya lulutuin ko lang ito ng mga 20 minutes sa mahinang apoy lang. Tinakpan ko na nga rin ang butas nitong takip ng aking kawali para manatili talaga ang init dito sa loob at mabake ng maayos itong aking buko pie. At pagkatapos nga ng 20 minutes na pagluluto ko dito, ngayon naman ay tatanggalin ko na itong baking paper. Nang matanggal ko na itong baking paper ay dahan-dahan ko lamang nga itong babaliktarin. Gumamit na nga rin pala ako dyan ng 2 spatula para hindi masira itong aking buko pie. O diba yung buko pie ko para nang naging bibingka? Char. Papahiran ko ito ng butter habang mainit pa at maglalagay nga rin pala ako dito ng asukal. Tatakpan ko ito ulit at lulutuin ko ng mga another 10 minutes lang sa mahinang apoy, and after 10 minutes babaliktarin ko na siya ulit. Napakasimple nga lang na paggawa ng buko pie at hindi mo nakakailanganin pa ng oven, pero sasabihin ko sa'yo, ang sarap neto lalong-lalo na nga sa kape. Habang naglalagay nga pala ako dito ng cheese ay naaamoy ko na nga rin yung parang bibingka. Char. Heto na at luto na nga ang aking buko pie at amoy ko na nga ang sarap neto. Kaya naman kung nagkikrave ka ng buko pie ay gawin mo ang recipe na to dahil wala nga naman talagang kahirap-hirap gawin. Pero bago matapos ang video na to, tara na nga at tikman na natin itong aking buko pie na para na rin siyang bibingka. Char. Ang sarap nitong ginawa ko guys kasi para siyang buko pie na para siyang yan, bibingka. Titikman na natin. Mainit pa. Gagawin ko ulit ito sa Pasko. Ang sarap. Para talaga siyang lasang buko pie. Tapos para ka na rin kumain ng bibingka. Combination. Meron pa. Tara na.